So today, dahil ang aming kasama sa bahay ay off, today what we're going to do is, kami ay mag-breakfast sa, saan ba tayo mag-breakfast? We'll try to have a breakfast sa McDonald's or sa Hardee's. Mama is nasa work, so we're just gonna be three. May nagtatanong kung mahal daw ba magkaroon ng anak dito or sabihin natin magkaroon ng pamilya dito. Well, somehow yes, pero kung kaya naman, I think it's better na kumbaga magkakasama kayo. And it's really important, especially kung yung mga anak mo ay bata pa lang, like them, like Hopi and Isaac. They're just only 3 years old and 2 years old. And sa mga ganong edad, I think it's really important that they are kasama nyo sila sa paglaki. So, naghahanap tayo ng parking. And it's really hard to find parking here. Medyo mahirap mag-park dito sa area. Hobby! Don't touch it! We need to find parking, guys. Dito sa kami sa McDonald's. And of course, McDonald's is one of the best place kahit saan kasi merong mga kids area. But this is not the best place for parking because it's really hard to find parking here. Come on, guys. Where are we gonna park? Come on, guys. Parking. Nakahanap na kami ng parking at kami ay magpapalit muna ng damit. Siyempre, here in Middle East, kahit na sabihin natin, especially in Qatar, medyo modern na sila. O sabihin natin, napaka-diverse na ng mga tao dito. Still, kailangan, mayroon tayo respeto. Ayaw ko naman sabihin, marami sa ating mga dito sa Middle East, especially yung mga matatagal na, lalo na yung mga ibang bahay dito, na, come on, give me a break. I mean, dito ka pa rin sa Qatar, and somehow, you need to respect yung mag-spaghetti strap ka at sobrang ikli, diba? Alam mo, you need to respect pa rin sa mga lokal dito at yung mga conservative dito. I know na parang feeling America, yung iba dito, it's okay. Pero still, bilang pagrespeto pa rin, I think medyo mag-adjust pa rin tayo, no? Okay, kaya tayo. This is a place at McDonald's. Ito, ang McDonald's. So, ganito ang playground. Isa sa mga playground dito sa Qatar. Nandito kami sa Old Airport and having this. Ayun si Hopi and si Chochoy. So, ganito dahil wala tayong kasama ngayon, ay papakainin muna natin sila ng breakfast. Karamihan ng mga kabataan dito, sa mga hindi pa nag-aaral, sa mga pamilya dito, katulad ko na somehow medyo may oras at nakakapag-adjust pa rin yung oras ko. Pero maraming pamilya dito na kung saan ay iniiwan nila yung mga anak nila sa mga parang merong isang bahay na maraming mga daycare. O sabihin natin, what they call that, hindi ko maalala ko ang specific word. But mostly, yung parang may isang bahay dito sa maraming mga, hindi naman nanny actually. Parang sa isang bahay, pwede mong iwanan yung mga anak mo. At doon, maraming mga bata somehow. And karamihan dahil syempre, katulad sa ibang bansa, na maganda yung mga gano'n dahil syempre most of the parents are very busy. And kumbaga may mga trabaho yung nanay at tatay at iniiwan nila. Pero sa amin, we are so thankful, we are so blessed. Dahil meron kaming chance na doon na lang namin sa bahay. Pero sa amin, katulad namin, meron kaming chance na iwan sa bahay na kami mag-hire ng nanny o sabihin natin ng kasama sa bahay. Kaya, ayun, pag umuwi ako or sabihin natin bago ako umuwi ay makikita ko sila. At the same time, pagdating ng kanila, ng aking asawa ay madadatnan siya. Hindi na yung karamihan na na susunduin pa. Siyempre iba yung case, depende sa timing
And we are so blessed with that. So, I'm gonna show you. At mamaya-maya dati yung aming order. And I'm gonna share with you kung ano kakain namin. Thank you. Hey guys, welcome to my channel. It's a lovely afternoon at nandito tayo ngayon pagka at pupunta tayo sa McDonald's at dadalhin natin ang aking anak na si Hopi at si Isaac dahil wala ang aming kasama sa bahay at dahil medyo hindi tayo makapagluto, we're just going to bring them at McDonald's. This is our order. Ito yung lamode. Ice cream with apple pie inside, and I have this chicken, 2 pieces chicken, very spicy siya, dapat hindi siya spicy. And for the Happy Meal, isa na yung binibili kong Happy Meal kadalasan for Hopi because si Chochog naman kadalasan ay hindi naghahangad, pagkain lang sapat na, diba, sana all. And then we have the hot Spanish latte with the gravy and with this balada. Itong balada na to, ang parang Qatari-owned milk. Before, merong Almaray na Saudi, parang nung ka-blockage, medyo nawala na siya at ito na yung pinalit. Okay. Actually, karamihan dito ngayon. Marami yung mga Pilipino dito. Ayan, parang sa school sila. Ashbal yata. So ngayon kakain muna kami. At let's see. It's okay. It's okay to share, my love. Whoa! You want rice? I have rice, but the chicken is really kind of spicy. Whoa! You don't like it? Oh. It's hot. How can you grab it? I'll do this small. So nakikita nyo na somehow ay masaya lang sila sa mga ganyan. So, marami mga Pilipino. So as you can see, marami mga Pilipino crew dito. Before, puro Pilipino actually. Pero ngayon medyo mas marami na halo. Siguro kasi mahal ang bayad sa mga Pilipino. So marami man nagtatanong kung mahal daw ba kumuha ng driving license dito sa Qatar. Well, actually, 2010 nung nakakuha ko ng license dito at ang ginastos ko lang is like 2,700. Pero ngayon daw ay yung kumuha ng license the last time ay like 4,000 or 3,500 to 4,500. Something like that. Dahil medyo mahal na at the same time yung mga test na ano. Pero meron pa rin naman yata ang mga 3,000 to 3,200. Sa susunod na vlog natin ay check natin yung mga driving school dito at ibabahagi natin sa inyo. Bye! May nagtanong sa atin kung paano ako nagkaroon ng license dito sa Qatar. Well, sagot dyan, 2010 kumuha ako ng driving license. It's a full course and I think binayaran ko is 2,200 that time. And then parang kada exam ay 50 ka tayo real yata. And then yung pinaka-license pag nakuha mo ay it will gonna cost 150 if I'm not mistaken. Or 110 yata nun. And then
Pero 3 beses ako nag-exam bago ko nakuha yung license ko. May nagtanong sa atin kung paano ako nagkaroon ng license dito sa Qatar. Ang sagot dyan, 2010 kumuha ako ng driving license. It's a full course and I think binayaran ko is 2,200 that time. And then parang kada exam ay 50 ka tayo real yata. And then yung pinaka-license pag nakuha mo ay it will gonna cost 150 if I'm not mistaken. Or 110 yata nun. And then pero 3 beses ako nag-exam bago ko nakuha yung license ko. Step 1. Bye! Say bye, Yopi! Step 2. Get some Wait, some food bye! in you. Say bye! Step 3. You grow hard about what you want to be. Step 4. Everybody just do your thing.